Hi guys! Welcome back sa aking channel. My name is Mildred. At kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. Update ko lang kayo guys tungkol sa pag-a-apply ko bilang isang domestic helper. At itong TESDA in situ ay isa sa requirements kapag ikaw ay mag-a-apply bilang isang domestic helper. So, magkano nga ba ang nagastos ko sa pagkuha ng TESDA in situ? Ayan. So, actually guys, hindi ko naman talaga sana yung babayaran kung itinuloy ko yung pag-a-apply ko bilang isang domestic helper sa Singapore. Pero since nag-back out nga ako, ibig sabihin winidraw ko yung application ko sa pag-a-apply sa Singapore dahil nga ako ay nag-apply sa ibang agency which is dito nga sa Hong Kong at nagkaroon nga ako ng amo. So, kailangan kunin ko yung aking passport sa agency and yung kanilang policy doon bago nila i-release yung iyong passport, kailangan mo munang bayaran yung iyong TESDA in situ. Okay, so yung TESDA in situ is binayaran ko ng 12,300 pesos. Kasi guys, yung TESDA in situ is 15 days training yun guys. So, ibig sabihin kaya naging 12,300 pesos yung aking TESDA. Kasama na yun guys, yung aking training. So, meron kang TESDA certificate with training yun guys. Ayan. So, ang sabi dun sa agency ng Hong Kong, kung sa kanila ka daw mag-training ng TESDA, hindi daw aabot ng 12,000. Kasi tinanong nila ako kung magkano yung binayaran ko dun sa agency. And sinabi ko nga na 12,000. Ang sabi nila, doon daw sa Maris Agency is 9,000 lang daw yung TESDA training. At doon pala guys sa Maris Agency, kapag ikaw ay first time, saka ka lang magti-training ng TESDA. Okay, pero dito sa agency na napag-applyan ko, kahit ikaw ay ex-abroad na, magti-test the training ka pa rin dahil yung sinasabi nila, expired na daw yung aking in situ, kaya kailangan kong mag-test the training ulit. Pero dahil nga ako ay nagkamali ng desisyon, nagkamali ako ng pag-a-apply na agency, kaya napunta ako doon sa agency na yun. Okay, so yun nga, medyo sobrang napakabigat sa bulusan nung pagtubos ko ng aking passport. So dahil nga kailangan ko ng TESDA in situ, binayaran ko yung 12,300 pesos. Sobrang mahal ng TESDA. Pero sa iba naman, sa ibang training center, hindi daw naman ganun kalaki yung TESDA in situ. Parang merong 5,000 daw, merong 4,000, magkakaroon ka na ng TESDA in situ. Ayan, so no choice ako, kailangan kong tubusin yung aking passport, tapos sa kanila ibibigay yung aking TESDA certificate. Ayan, so kailangan ko magbayad ng 12,000. Ayan, nanghihinayang man ako, pero wala tayong magagawa. At saka, yun naman ay mababawi natin kapag tayo ay nakapagtrabaho na. So, hantay-hantay lang tayo ng siguro mga 2 to 3 months para ako ay maka-flights. Kasi yung proseso is medyo matagal dahil nga, ang nakakapagpatagal doon guys is yung visa. Ayan. So, i-share ko na lang din sa inyo kung ano yung mga pinag-aaralan sa TESDA or ano yung mga pinag-aaralan para makakuha ka ng TESDA in situ certificate. So, kailangan mong mag-aral ng living room cleaning, washing, ironing, and maggagawa kayo ng bedsheet kung paano nyo pag-aaralan yung kung paano kayo maglalagay ng bedsheet. Meron kasing dalawang klase yung pag-set up ng bedsheet. Merong traditional at merong duvet. So, dalawang klase yung pag-aaralan nyo kung paano gumawa ng bedsheet. Okay, tapos cleaning the toilet. Tapos, prepare hot and cold meals. So, ibig sabihin nun guys, magluluto kayo ng appetizer, main dish, dessert, at ng soup. Ayan, so actual talaga kayo magluluto at ipapakita nyo dun sa assessor kapag dumating na yung assessment day. Ayun, may assessor na pupunta doon and siya yung titingin kung paano nyo gagawin yung pagluluto at saka yung mga itinuro sa training center, yung mga paglilinis, kung tama ba yung step by step kung paano maglinis sa living room, kung paano yung maglinis ng toilet, ayan, kung paano magplancha, kung paano maglaba sa washing machine.
Ayan, yun yung kailangan yung pagdaanan. At saka guys, kapag, alam nyo ba na kapag assessment day na guys, sobrang kakabahan kayo, sobrang ninirevisin kayo dahil, syempre, ano na yun final na yun. Tapos meron daw bumabagsak kapag assessment day na. Kasi minsan nakakalimutan mo yung gagawin mo.